kumakain hanggat hindi na kapag huhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang sinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang. Sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bububukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Winawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos. At ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, magimbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kaniya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Mga kapatid, sa ating pong napakinggang ebanghelyo ngayong linggong ito, tatlong hindi tamang pag-uugali ang sinabihan ni Jesus na naroroon sa mga Pariseo. Ano yung una? Yung discrimination. Tama po yung paghuhugas ng kamay. Alam natin yan sa panahon ngayon, lalo't higit. Yung protocols na yan, ginagawa natin lahat yan at pinapaalala natin yan sa lahat. Mag-face mask, mag-face shield, social distancing, maghuhugas ng kamay ng maayos, 20 seconds na sasabunin. Ginawan pa nga yan ng kanta ng Happy Birthday to You. Tapos ay mag-aalkohol. Laging i-disinfect ang anumang galing sa labas o sino mang galing sa labas. Tama yan. Hindi dahil nagdi-discriminate tayo, kundi dahil for safety at bilang malasakit sa mga taong para hindi mahawahan ng COVID. Tama yun. Merong pagmamalasakit. Pero ang problema sa gospel natin ngayon, ginawa nila ang pagpansin sa mga alagad, hindi dahil sa malasakit. Ginawa nila yun dahil sila ay handang mag-discriminate. Iba sila, hindi sila kagaya namin. Sila'y hindi tama ang ginagawa, kami lang ang tama. Nagdi-discriminate tayo lagi. At maraming beses sa ating buhay, yan ang pinakamagandang gawin at pinakamadali. Kung ayaw natin sa isang tao, i-discriminate yan. Kaya nga po, sinisikap natin bilang mga Kristiyano na sa atin magmula ang pag-alis ng discrimination. Ano mang kulay ka, di ba? Dapat tanggapin. Ikaw man ay negro, ikaw man ay puti, ikaw man ay native, dapat ang pagtrato'y pare-pareho. Kaya nga po sa mga misyonero, sa bawat pari, kinakailangan, yan ang dapat naming maunawaan, yung huwag ka mag-discriminate.
Hindi komoy kay nasa mayamang parokya, mas makikibagayan mo yun. Pag napunta ka sa mahirap na parokya, ay ayoko na dyan. Kasi hindi ganoon ang estado ng buhay ng aking parokyano. O kaya naman sa pamilya, ay mas gugustuhin ko itong anak ko ito, nag-asawa ng mayaman eh. Mas love ko yung mga apo na ito kesa dito sa asawa ng isang anak na mahirap. Iba ang pakitungo. Yun ang hindi maganda. Discrimination. Pangalawa, kaplastikan. Yan ang pinakita ng ating Panginoon. Kaplastikan. Yun ang sinasabi niyang, pinakita ninyo. Kaya ayaw ng Panginoon dahil kaplastikan lang ang pinakikita ng mga Pariseyo. Pinakita niya yung sama ng kaplastikan. Kung totoong mahal niyo ang aking Ama, kung totoong kayo ay nagpakadulubhasa sa salita ng aking Ama na nasa langit, salita ng Diyos, kailangan nanuot sa inyong pagkatao na hindi kayo magdi-discriminate at hindi nyo ituturing ang sarili ninyong mataas sa lahat. Kaya bibig lang, hindi nakita sa pag-uugali. Mga kapatid, tayong lahat ay nagsisimba ngayon. Tanungin natin ang ating mga sarili. Yung bang nalalaman natin? Yun bang ginagawa natin kaparehos sa sinasabi natin? Yung bang sinasabi at ginagawa natin, yun talaga ba ang saloobin natin? O dahil yun ang hinihingi ng lahat na kailangan I should make an appearance. Kailangan maging ayos ang aking itsura. Kailangan maging magalang ako. Kailangan maging totoo ako. Pero sa loob ko lang, ayokong gawin yan. Pakisama lang to. Pero sa totoo lang, ayoko. Kapag ganun po tayo, anong mangyayari sa atin? Mapapagod tayo kasi hindi totoo yung kabaitan natin. Kapag nababurn out ang isang tao, kapag lagi siyang stress, tanungin ng taong iyon ang kanyang sarili. Ano ba talaga nagpapastress sa akin? Ano ba ang dahilan ba't ako'y burnout? Hindi kaya dahil hindi naman totoo ang ginagawa ko. Ito'y para lang palabas sa lahat. At yun ang hindi tama. Dahil nais ng Diyos, ang puso, ang pagmulan ng lahat ng udyok ng paggawa ng tama. Hindi yung dikta ng lipunan, hindi yung pagbubuyo ng kapwa. Sige na, gawin mo yan. Kung talaga ano ka, kung talaga mabait ka, gawin mo nga. Hindi yun eh. Kundi sa puso magmula yung pagiging matino at mabuti. At ikatlo, isa pang mali bukod sa discrimination, kaplastikan. Yung sinabi ng Panginoon sa huli, tandaan ninyo, ang nakasasama sa isang tao, sabi niya, ay hindi ang lumalabas sa kanyang bibig. Ay hindi ang pumapasok sa kanyang bibig, kundi ang lumalabas sa kanyang bibig. Pagkat sa puso, nagmumula ang lahat ng kabuktutan. Hindi yung pumapasok, kundi yung lumalabas. Hindi external factors, kundi yung output mula sa iyo. Mula sa akin. Ano ibig sabihin nun? Kapag nagkakaproblema ang isang tao, kapag tayo'y dumadanas ng mga titinding dagok, ano yung pinakamadali natin ginagawa? Aminin natin. Ang pinakamadali natin ginagawa pag tayo nagkaroon ng pagsubok, pag tayo nagkaroon ng problema, manisi. Ikaw kasi eh. Ginawa mo yan eh. Eh kung di naman po dahil sa kanila, hindi mangyayari ito eh. Maandun lagad, kaagad yung paninisi sa iba. Para bang ang lahat may mali. Bakit ka ba naging addict? Eh kasi po galing ako sa broken family. Kasi po wala silang time sa akin. Kasi po wala yung magulang ko nasa abroad. Lahat sinisi, maliban sa sarili. Pero ang pagiging addict, hindi dahil sa abroad, nasa abroad ang magulang. Hindi dahil ikaw ay hindi binibigyang atensyon ng iyong pamilya. Hindi dahil wala kang nararamdamang pagmamahal sa kanila, kundi dahil ginusto ng may katawan, kaya naging addict. Bakit hindi ka nakapag-aral? Wala pong pere.
Hindi po ganoon ang kahigpit ang tatay at nanay ko. Nabarkada po kasi ko matindi po yung barkada. Ikaw, ako ang may dahilan. Sa puso nagmula yun. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung nais nating matino ang ating buhay at maging maayos tayong mga Kristiyano, tanggalin natin sa ating sistema ng buhay yung discrimination, yung kaplastikan, at yung paninisi sa iba sa mga nangyayari sa ating buhay. We don't have to blame other people but ourselves. Bakit lumala ang COVID? Bakit lumala ang sitwasyon? Bakit punong-puno ng graft and corruption ng gobyerno? Kasi talaga kahit sino maupo. Kasi tumatanggap tayo ng suhol pag eleksyon. Kaya lahat ng napumuno sa atin, bulok. Kasi gustong-gusto natin yung pagbili ng boto nila. Pagbebenta ng boto natin at sila ang bumibili. Kaya tayo ang sisisihin doon. Yung discrimination, ganun din. Bakit? Nasasabi sa atin ng Panginoon yan. Kasi we want to discriminate. Iba ka, iba ako. Angat ako sa'yo. I won't stoop down to your level. Yan yung mga ganyan ang banat natin. Pero pag kaya natin mag-welcome, magiging maayos ang buhay natin. At kapag naging totoo tayo, doon lamang tayo magiging masaya. Hanggat kaplastika ng ginagawa natin, lagi tayo may stress sa buhay. Mga kapatid, ayaw ng Diyos na tayo ma-stress. Kasi ayaw ng Diyos na tayo nagdi-discriminate. Ayaw ng Diyos na tayo plastic. Ayaw ng Diyos na sinisisi natin ang lahat. Gusto ng Diyos, yung puso natin, ang maging laman ay kabutihan. Amen.